The Lordship of Christ o ang pagkapanginoon ni Kristo. Ang Lordship of Christ ay isang doktrina sa Kristyanismo na nagsasabing si Jesucristo ang tunay na Panginoon at may ganap na karapatan sa lahat ng bagay, kabilang na ang buhay ng mga mananampalataya. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na si Kristo ang sentro ng buhay ng isang Kristiyano. Si Kristo ay may ganap na karapatan na mamuno sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. At ang mga Kristiyano ay dapat sumunod sa kalooban ni Kristo sa lahat ng bagay. Ang tanong ng isang mananampalataya ay kung si Kristo ay may ganap na karapatan na mamuno sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Ano-ano nga ba ang mga ito? Ang apat na aspeto ng buhay na dapat maghari ang Diyos sa buhay mo ay sa time o panahon o oras sa buhay. Ikalawa, sa iyong talent o talento o kakayahan. Ikatlo, sa treasure o kayamanan o hiyas. At ikaapat, sa temple o sa templo o santuaryo. Dumako tayo sa Lordship of Time. Napakalaga ng panahon sa ating buhay. Narito ang ilang dahilan. Ang panahon ay limitado. Ang panahon ay isang mapagkukunang hindi nababawi. Kapag nawala na ito, hindi na natin ito maibabalik pa. Kung ano ang magagawa natin ngayon para kay Kristo, gawin na natin at huwag na isabukas pa. Mahalaga ang panahon para sa mga pagkakataon. Ang panahon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon o oportunidad upang matupad ang ating mga pangarap, magkaroon ng mga karanasan at bumuo ng mga relasyon. Ang panahon ay kinakailangan para sa paglago. Ang panahon ay kinakailangan upang matuto, lumago, at umunlad bilang isang individual. Ikaapat ay ang panahon ay nagbibigay ng pagkakataon sa pagbabago. Ang panahon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang magbago, matuto mula sa ating mga pagkakamali at maging mas mahusay na tao. Ayon sa Efeso 5:15 hanggang 17. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong hangal. Sa halip, unawaan ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa Marcos 1:15, ang kasulatan ay nagsabi, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nananalangin siya. Ang unang mga oras o sandali ng araw ay inilian ni Jesus upang manalangin sa Diyos Ama. Kung ito ang gawain ni Jesus noong nabubuhay pa siya dito sa lupa, dapat nating gayahin ito sa ating buhay. Ang pag-maintain ng consistent na devotional o quiet time ay isa sa pinakamatalino na paggamit ng oras o panahon. Ang Lordship of Time ay nasusubok sa panahon ng conflict of time. Ito ay sitwasyon na nahaharap mo kung kailan ikaw ay dapat mamili kung ang uunahin mo ay para sa Panginoon o pansariling interes. Paano kung ang golf session mo sa iyong mga kaibigan ay kasabay sa naka-schedule ninyong evangelism sa church? Yung practice mo sa School of Varsity bilang estudyante ay in conflict sa iyong Bible study with your BS leader o cell leader. Yung business meeting mo sa Sabado ay kasabay ng leadership development and discipleship training sa church. Alin sa dalawa ang mas matimbang sa iyo? Alin sa dalawa ang pipiliin mo? Maraming mananampalataya ang bumabagsak sa Lordship of Time test dahil mas inuna pa nila ang mga bagay at interest ng mundong ito kaysa sa kapakanan ng kaharian ng Diyos. Papasok dito ang issue ng eternal investment na ang buhay natin sa ibabaw ng mundo ay dapat gamitin sa pamumuhunan sa darating na buhay na walang hanggan. Ikaw kapatid, ano ang gagawin mo sa natitirang oras sa buhay mo? Sabi nga ni Moises, dahil itong buhay namin maikli na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong o sa English pa, teach us to number our days right that we may gain a heart of wisdom. Psalm 90 verse 12. Ikalawa, ang Lordship of Talent. Ang Panginoon ay may kaloob sa atin ng mga talento at kakayahan. Sa Mateo 25, tayo ay pinapayuhan na maging mabuting tagapagpamahala o steward ng mga talento na ibinigay niya sa atin. Dapat nating linangin o i-develop ang mga ito sa pamamagitan ng pagsikap at matalino at maingat na pamumuhunan. Tinatawag ng Panginoon na tamad at masama ang taong hindi nagsumikap na linangin ang kanyang kakayahan. Ang mayroong at masipag na alipin ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunti na nasa kanya ay kukunin pa.
Ang mga talento at kakayahan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay upang patatagin at palaguin ang katawan ni Kristo o ang simbahan. Hindi ito dapat gamitin upang pasikatin natin ang ating mga sarili. Ang test of lordship of talent ay makikita sa pagpapalago o hindi pagpapalago sa mga talento o kakayahan na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. In short, ikaw ay naging tamad sa pag-develop ng iyong mga talents and abilities. Isa pang test sa lordship of talent ay yung napalago o na-develop mo nga ang mga ito, ngunit ginamit mo sa pansarili o makamundong paraan. Halimbawa ay mga worship leaders na ginamit ang talento sa makamundong paraan. Ang ibang church instrumentalist naman ay sumapi sa mga makamundong bands o banda para sumikat ang pangalan. Nangyayari din ito sa mga pastor na sumabak sa politika at iniwan ang tawag ng Diyos sa kanila pagkatapos lanangin ang kakayahan sa liderato o leadership. Kaya dapat nating magmatsyag sa ganitong klaseng tukso sa buhay. Unang Pedro 4, 10 at 11, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa pakinabang ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglilingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Dumako po tayo sa Lordship of Treasure. Ito ay tumutukoy sa karapatan ni Jesus na mamuno sa pinansyal na aspeto sa buhay mo, kung paano ka magbigay sa Panginoon. Pahirapan ba sa iyo ang tithing o pagbibigay ng 10% ng iyong kita sa Panginoon? Ang totoong disciple ni Kristo ay willing ibigay ang kanyang bahay, ang kanyang buhay at ang kanyang bulsa upang maisakatuparan ang pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng Great Commission. Sa taong may Lordship of Treasure, tinitingnan niya ang kanyang sarili na hindi may-ari sa lahat ng kayamanan o ari-arian na nasa kanyang mga kamay. Ang tingin niya sa sarili ay isa lang tagapamahala ng mga panalangin ng Diyos o steward of God's blessing. Ang mga Macedonian churches gaya ng Galacia, Efeso at Filipos ang magandang halimbawa ng Lordship of Treasure. Dumaan ang mga ito sa matinding kahirapan at sa kabila ng kanilang paghihikahos, masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila ay kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, ngunit higit pa. Bakit pa sasabi nating pasadong-pasado sila sa Lordship of Treasure test? Ayon pa sa 2 Korinto 8:5, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Madali na lamang ang pagbibigay sa Panginoon kung ang iyong sarili ay ibinigay mo na sa Kanya at tapat ka sa paglilingkod sa Kanya. Tayo ngayon ay dumako sa Lordship of Temple. Ito ay pagkilala na sa bagong relasyon natin sa Panginoong Hesus, ang ating mga katawan ay mga templo na ng banal na Espiritu ng Diyos at hindi na dapat pang ibigay pang muli sa makasariling pagnanasan ng laman. Ayon sa 1 Korinto 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang totoong templo ng Diyos ay hindi gusaling ginawa ng tao, kundi ang iyong katawan nang tinubos mula sa kasalanan sa pamamagitan ng mamahaling dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ay pinanahana na ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya't huwag mong itugot na marumihan mula sa kasalanan at mawasak ito sapagkat ang katawan mo ay banal at nilinis na. Sa Roma 6:12, sabi doon, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Umuyas ka na kapatid sa lahat ng kasalanan na nagpaparumi sa iyong katawan bilang templo ng Diyos. Iwasan o iwan mo ang mga lahat ng klase ng imoralidad gaya ng sexual na relasyon bago ang kasal, pornografiya o pangangalunya. Putulin mo ang live-in relationship mo kung meron ka, upang hindi ka mamuhay sa tuloy-tuloy na pagkakasala sa harapan ng Diyos. Makakayan mo yan sapagkat ikaw ay bagong nilalang na kay Kristo at nakatira na sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos.
Ani nga ng 2 Korintos 7:1, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Alisin natin sa ating sarili ang lahat na nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay na may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Ang pamumuhay ayon sa Lordship ni Christ ay kinakailangan dahil nakasalalay dito ang pagiging kapaki-pakinabang at pagkamabunga ng iyong buhay alang sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa bawat araw ay siguruhin mong may ganap na karapatan si Kristo na maghari sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, sa panahon man, sa talento, sa kayamanan man, at sa katawan bilang templo ng Diyos. Panginoon, salamat sa kapahayagan ng iyong salita patungkol sa Lordship of Christ o ang pagka-Diyos ni Kristo sa buhay ko, na dapat ay pahintulutan ko na siya sa lahat ng aspeto sa buhay ko, lalo na sa aking time o panahon, sa aking talent o abilidad, sa aking treasure o yaman, at sa aking temple o katawan. Turuan mo ako at i-guide mo sa pamumuhay na banal, kaaya-aya, matuwid at walang bahid ng dungis. Bigyan mo ako ng kalakasan na alasin ang lahat na nakapagrurumi sa aking katawan at espiritu, upang ako ay mabuhay na may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Gamitin po ninyo ang buhay ko alang sa iyong kaluwalhatian at papuri. Amen. God bless po everyone.